Ipinagkalakalan ng England sa buong mundo, ngunit sa kamalasan ay aksidenteng nakalakal din nila ang zombie virus, kaya't agad na kumalat ang mga zombie sa kanilang bansa, at milyong mga tao ang mga namatay, at muling nabubuhay ang mga ito at nagiging mga zombie na kumakain ng mga utak ng tao, kaya't pinag-aralan ng mga nakaligtas ang deadly arts ng China at Japan. Kalaunan ay nagtayo ang kanilang gobyerno ng Grand Barrier na nakapalibot sa buong London, at nilagyan nila ito ng isang napakalalim na Royal Canal na nakapaikot sa buong lungsod, at ang lupa sa pagitan ng malaking pader at kanal ay tinatawag na in-between, ngunit nasira ang isa sa mga tulay sa Second Battle of Kent, kaya't kinain ng mga zombie ang lahat ng mga taga-nayon sa in-between, at nang matapos ang gyera ay ipinag-utos ng hari na wasakin na ang lahat ng mga tulay maliban sa isa, pagkatapos ay umalis na ang mga lords and ladies sa London upang manirahan sa pinagtibay nilang mga estado. Isang araw ay dumating si Colonel Darcy sa estado ng Hertfordshire County dahil nalaman niya na may kinagat na tao doon, chinek siya ng guard at pinapasok siya sa isang tunnel, at nang makita siya ng isang pari kung wala siyang kagat ay pinapasok na siya nito sa loob. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Mrs. Featherstone na wala namang nakagat o nakapasok na zombie dito, at nagkunwaring maglalaro si Darcy, at pagkatapos ay nagpawala siya ng mga langaw habang sinasabi niya na nakaka-detect ito ng mga nabubulok na mga laman, at makikitang nagsidapuan ang mga ito sa isang lalaki doon, ibig sabihin na unti-unti na itong magiging isang zombie, kaya't agad na binasag ni Darcy ang isang baso at tinira niya sa mukha ang lalaki, at pinutol ang leeg nito. At sinabi niya na wala na bang ibang nahawahan pa dito, at pagkatapos ay sinipa niya ang ulo ng zombie upang magsialisan na ang mga tao, at biglang tiningnan ng anak ni Mrs. Featherstone ang pamangkin ng lalaking naging zombie kanina, ngunit huli na ang lahat dahil naging isang zombie na din ang batang babae at bigla siyang kinagat ito, samantala ay tinuturuan naman ni Mr. Bennet ang kanyang 5 mga anak na babae na gumamit ng mga sandata at martial arts, upang iligtas ang kanilang mga sarili laban sa mga zombie, ngunit ayaw naman ito ni Mrs. Bennet at ang gusto niya ay mag-asawa na lang ang kanyang mga anak, pagkatapos ay pina-attend niya ang kanyang mga anak sa isang sayawan, ngunit hindi naman masaya si Elizabeth dahil ayaw niya ng mga social gatherings, at sa party ay nabighani si Bingley nang makita niya si Jane, kaya't inaya niya itong magsayaw at agad siyang na-inlove sa batang babae. Sinabi ni Bingley kay Darcy na isayaw mo si Elizabeth, ngunit sinabi ni Darcy na pwede naman pero hindi naman siya ganun kaganda para maakit ako, kaya't nang marinig ito ng dahil sa kahihiyan ay galit na lumayas si Elizabeth. Pagkatapos ay nag-iiyak siya sa labas, ngunit bigla niyang nakita si Mrs. Featherstone na naging isang zombie na. At bigla itong binaril ni Darcy sa ulo, kaya't biglang nagdatingan ang mga tao, at pagkalabas ng isa pang zombie ay inannounce na ng mga guard na nasa ilalim na sila ng pag-atake, habang nagtatago ang lahat ay inilabas na nila Elizabeth ang kanilang mga sandata at matapang nilang nilabanan ang mga zombie, at nang dahil sa husay at tapang ni Elizabeth sa pakikipaglaban, kaya't nahulog ang loob ni Darcy sa kanya, pagkatapos ay sinunog na nila ang bangkay ng mga zombie. Pagka-uwi ay walang tigil si Jane sa kakakwento tungkol kay Bingley, habang inis naman si Elizabeth sa pag-uugali at pagmamataas ni Darcy, at nang sumunod na araw ay nakatanggap ng isang tea invitation si Jane kay Bingley, kaya't agad na sumakay si Jane sa kanyang kabayo upang pumunta kila Bingley, at sa daan ay nakasalubong ni Jane ng isang lalaking zombie, pagkatapos ay biglang natakot ang kanyang kabayo kaya't nahulog siya sa damuhan, at nang barilin niya ang zombie ay nag-backfire ang kanyang musket kaya't nasaktan ang kanyang kamay, at nang atakihin na siya ng zombie ay inilabas na niya ang kanyang kutsilyo, at agad niyang pinutol ang mga kamay at tinapakan ang ulo nito. At nang biglang umulan ay nakita niya ang isang ina na zombie na may buhat-buhat na anak na infected na patungo sa kanya. Kinabukasan ay biglang dumating si Elizabeth sa bahay nila Bingley, ibig sabihin na nakita nila Bingley si Jane na may sakit, kaya't sa kanila na ito natulog, at siya ang pinuntahan ni Elizabeth, ngunit nag-aalala naman si Darcy dahil baka nahawahan na si Jane, kaya't habang chini-check up ng doktor si Jane ay nagpakawala ng mga langaw si Darcy. Ngunit hindi naman dumapo ang mga insekto kay Jane, at makikitang mabilis na hinuhuli ni Elizabeth ang mga ito, at pagkatapos ay pinisak niya ang mga langaw bago ibigay kay Darcy, at kinagabihan ay palihim na pinanood ni Elizabeth si Darcy habang nagsasanay ito sa labas. Kinabukasan ay sinundo na sila ng kanilang ina at mga kapatid. Gusto ni Bingley na manatili muna sila doon, ngunit pinigilan siya ni Darcy na baka sila mahawahan, kaya't nagtalo sila ni Elizabeth, at sinabi niya na alam kung pinapanood mo ako kagabi. Pagkatapos ay sinabi ng ina ni Elizabeth na upang maging masaya ang lahat ng mga tao ay magpa-party si Bingley, at habang papauwi sila Elizabeth ay nakita nila na naging zombie na ang mga bata sa bahay ampunan.
Pagkatapos ay ipinakilala ni Mr. Bennet ang kanyang pamilya kay Collins na makakakuha ng estado kapag nawala na siya. Sinabi ni Collins na ang kanyang patroness ay si Lady Catherine, na isang magaling na eskrimador sa pakikipaglaban sa mga zombie. Sinabi ni Collins na may gusto siya kay Jane, ngunit sinabi ni Mrs. Bennet na may bingley na si Jane kaya't si Elizabeth na lang ang itinuro niya. Kinahaponan ng bibisitahin nila Elizabeth ang kanilang tita ay nakakita sila ng nahulog na karwahe, at paglapit nila ay biglang lumabas ang isang babaeng zombie kaya't binaril na lang nila ito, at sa kanilang paglalakad kahit hirap na si Elizabeth sa pagdadala ng mga baril ay hindi man lang siya tinulungan ni Collins. At pagdating nila sa lugar ay nakilala ni Elizabeth si Lieutenant Wickham, at nagselos si Darcy na makita sila nito. Sinabi ni Wickham na hindi sila magkasundo ni Darcy dahil sa usaping pera ng kanilang pamilya. Kinagabihan sa party ng isasayaw na ni Darcy si Elizabeth ay binuwisit sila ni Collins, at narinig ni Darcy na sinabi ni Mrs. Bennet na yayaman na ang kanyang anak na si Jane pag napangasawa na nito si Bingley. Samantala ay nakita nila Elizabeth at Bingley na inatake ng isang zombie ang isang servant, at agad silang kumuha ng kanilang mga sandata ngunit biglang inatake ng zombie si Bingley kaya't nahulog ito sa hagdan, at nang patayin ni Elizabeth ang zombie ay nakita niya na nagtatago pala doon ang mga naging zombie sa bahay ampunan. Paano kayo nakapunta dito? Dahil tinulungan kami ng bago naming kaibigan na makapasok dito, at pagkatapos ay nilabanan ni Darcy ang lahat ng mga zombie at pinagpapatay niya ang mga ito, at nang papatayin na niya si Bingley ay sinabi ni Elizabeth na nahulog lang siya sa hagdan at hindi siya nakagat. Bago umalis ay sinabi ni Elizabeth na isa kang magaling na warrior ngunit isa ka namang masamang kaibigan. Kinabukasan ay sinabi ni Bingley sa sulat kay Jane na babalik na sila ng kanilang pamilya sa London, at liligawan na lang niya ang kapatid ni Darcy doon. Samantala ay sinabi ni Collins kay Elizabeth na pakasalan mo na ako at ihinto mo na ang pakikipaglaban sa mga zombie, ngunit agad siyang tinanggihan ni Elizabeth, at pinagalitan siya ng kanyang ina dahil inayawan niya si Collins, ngunit naiintindihan naman siya ng kanyang ama dahil nagbubunga nga pa din ang kanyang ina kaya't naglayas na lang siya at pumunta sa kagubatan, at doon ay nakita niya si Wickham at dinala siya nito sa isang simbahan, at paglingon ng mga nagsisimba ay laking gulat niya dahil mga zombie pala ang mga ito. Pinigilan siya ni Wickham na kunin ang kanyang sandata at nakita niya na pinapakain ng pari ng mga utak ng baboy ang mga zombie. Ibig sabihin na hindi talaga sila tuluyang nagiging zombie kapag hindi sila nakakakain ng utak ng tao, at sinabi ni Wickham na ito ang susi upang maintindihan ng mga tao ang mga zombie, at ipinayo ni Elizabeth na sabihin ni Wickham ito sa Crown. Pagkatapos ay nakilala na ni Elizabeth si Catherine at ang anak na babae nito, at laking gulat niya nang makita niya si Darcy doon, at pamangkin pala ni Catherine si Darcy. At dumating din doon si Wickham dahil inimbite siya ni Elizabeth upang makahingi ng pera ito kay Catherine para sa kanyang plano, ngunit sinabi ni Catherine kay Wickham na kalokohan lang ang makipagkaibigan sa mga zombie, at nagalit si Darcy nang banggitin ni Wickham ang kanyang ama, kaya't pinalayas niya si Wickham. Kinagabihan ay sinabi ni Wickham kay Elizabeth na kaya bumalik sila Bingley sa London dahil sinabi ni Darcy na pera lang ang habol ni Jane sa kanya. Kinabukasan ay sinabi ni Darcy kay Elizabeth na kahit mas mababa ka sa akin ay gusto pa din kita, kaya't pakasalan mo na ako, ngunit tinanggihan siya ni Elizabeth, at sinabi ni Elizabeth ang ginawa ni Darcy kay Jane at Bingley, at galit na sinipa at hinagisan niya ng kung ano-ano si Darcy. Pagkatapos ay naglaban at naggantihan sila, at nang sabihin ni Elizabeth na hindi kita pakakasalan ay nilayasan na siya ni Darcy. Kinahaponan ay sinabi ni Darcy sa sulat na wala akong intensyon na saktan si Jane, at gusto ko lang protektahan si Bingley mula sa iyong ina, at kailangan ko ding patayin ang aking ama nang maging isa siyang zombie. At ibinigay ko pa din ang pera kay Wickham na ipinangako sa kanya, ngunit paulit-ulit pa ding bumabalik si Wickham upang makakuha pa ng mas maraming pera, at nagalit si Wickham sa akin dahil ayoko nang magbigay, at pakakasalan niya ang kapatid ko para lang sa pera, at iginagalang ko ang nararamdaman mo para sa akin at kalimutan mo na ang bigong katulad ko, at aalis na din ako upang makipaglaban sa mga zombie sa London. At pagbalik ni Elizabeth sa kanila ay natakot siya nang malaman niya na umalis na pala si Wickham kasama ang kapatid ni Darcy na si Lydia, at naisip niya na baka dinala ito ni Wickham sa simbahan. Kinagabihan ay pinuntahan siya ni Catherine, at sinabi nito na pakakasalan ni Darcy ang aking anak kung hindi mo siya pakakasalan, at hinamon siya ni Catherine na labanan ang kanyang napakalakas at napakalaking guard, ngunit agad naman tinalo ito ni Elizabeth, kaya't nirespeto ni Catherine ang kanyang desisyon, at pagkatapos ay pinigilan ni Mr. Bennet na iligtas ni Catherine ang kanyang kapatid na babae, dahil napakapanganib na sa London. Gustong tumulong ni Jane ngunit ayaw naman ni Elizabeth dahil gusto niya na si Jane ang magprotekta sa kanilang pamilya. Sinabi ni Catherine
sabihin na ako na lang ang magbabantay sa inyong pamilya upang makaalis na kayo ni Jane. Pagkarating ng magkapatid sa tulay ay hinarang sila ng mga sundalo at sinabi na naglagay kami ng maraming mga pasabog sa tulay, at bukas ay pasasabugin na ang mga ito, upang mapigilan ang kawan ng mga zombie na makapasok sa London, ngunit nagpatuloy pa din sa pagpasok ang magkapatid. Samantala ay naghagis na si Bingley ng bomba sa trench na may mga zombie, at nang papaalis na siya ay bigla siyang hinila ng isang zombie, at sa kabutihan palad ay naitulak siya ni Jane nang sumabog ang bomba, at sa di kalayuan ay pinatay naman ni Darcy ang isang zombie, at pagkatapos ay nakita niya ang mga nabuhay na mga zombie na nakalibing sa lupa, at nang aatakihin na siya ng isang zombie sa kanyang likuran ay bigla itong pinatay ni Elizabeth. Pagkatapos ay pinagsasaksak nila ang muling nabuhay na mga zombie na nakalibing sa lupa. Sinabi ni Elizabeth kay Darcy na nasa simbahan si Lydia, ngunit sinunog na ang gusaling iyon kaya't maaaring patay na ang aking kapatid. At pagkaalis ni Darcy ay nalaman ni Elizabeth na kaya pala sinabi ni Darcy na sinunog na ang simbahan ay upang mailayo siya nito sa panganib. Pagkatapos ay palihim na pumasok na si Darcy sa simbahang iyon, samantala ay sumunod na din si Elizabeth sa simbahan, at sa kampo ng militar ay nalaman ng isang lalaki na may nagnakaw ng mga utak ng mga namatay na mga sundalo, at nakita na ni Darcy ang kanyang kapatid na si Lydia sa kulungan, at nakita din niya doon ang plano ni Wickham na atakihin ang London kasama ang mga zombie. Pagkatapos ay biglang dumating si Wickham, at inalok siya ni Darcy ng malaking pera kapalit ni Lydia, ngunit bigla lang siyang binaril ni Wickham kaya't sinugod sila ng mga zombie. At kaya pala ay pinakain ni Darcy ang mga zombie ng mga utak ng sundalo upang bumangis ang mga ito, at habang kumakawala si Wickham sa mga zombie ay agad na itinakas ni Darcy si Lydia, at pinasakay niya ito sa kanyang kabayo upang makapunta na agad sa tulay. Pagkatapos ay nakipaglaban si Darcy sa mga zombie at kay Wickham, samantala ay nakita ni Elizabeth si Lydia na hinahabol ng mga zombie, at nang tawagin ay hindi siya naririnig nito. Pagkatapos ay nakarating na si Lydia sa tulay bago pa man pasabugin ito ng mga sundalo, samantala ay nagawang masaksak ni Darcy si Wickham, ngunit hindi naman tineblan si Wickham dahil isa na din pala itong zombie, at napipigilan lang pala niya ang pagkagutom niya sa utak dahil sa galit niya kay Darcy, at sinabi niya na siya ang Antichrist na mamumuno sa Four Horsemen na bumangon sa impyerno. At nang papatayin na niya si Darcy ay biglang inispada ni Elizabeth ang kanyang isang kamay, pagkatapos ay umalis na silang dalawa sakay ng kabayo habang hinahabol sila ng mga zombie, at nang makarating na sila sa tulay ay saktong pinasabog na ng mga sundalo ang bomba doon, kaya't inakala ni Jane na namatay na silang dalawa, at nang magising si Elizabeth ay hinalikan niya si Darcy at sinabing mahal niya ito, at makaraan ng ilang araw ay sinabi ni Bingley kay Jane na pakasalan muna ako at pumayag naman si Jane, at nang magising na si Darcy mula sa pagkakoma ay sinabi niya kay Elizabeth na narinig ko ang sinabi mo sa akin sa tulay, at nang mag-propose siya kay Elizabeth ay hinalikan niya ito pagkasabi nito ng oo, at pagkatapos ay sabay-sabay na silang ikinasal habang si Collins naman ang tumayo bilang pari nila, at habang masayang masaya ang lahat ay nakita nila si Wickham na sumusugod habang kasama nito ang mga zombie. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.